Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat saan masulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat. Umpisa na po natin mga tambay, komentuhan po natin to. Si Attorney Nicolas Kaufman po ay talagang positive po siya na maibabalik po ang dating Pangulong Duterte bago pa po magumpisa ang kanyang hearing po nitong September. Malaki po ang sa tingin niya po kailangan po ibalik ng Pilipinas bago ang dating Pangulong Duterte, mga katambay. At syempre po, komentuhan din po natin yung sinasabi po na talagang kumakalat na fake news din na pinakakalat din po ng grupo po nila Attorney Conti, mga katambay, dahil nga po sinasabi po ni Attorney Kaufman na talagang wala po silang kahilingan sa ICC dito po sa sinasabi po ni Attorney Conti. Malalaman po natin sa balita yan, mga katambay. Painggan po muna natin ito. Ito po umpisahan natin yung may posibilidad na makabalik po ng bansa ang dating Pangulong Duterte. Na maibabalik ito sa Pilipinas. Umpisahan po natin. Umaasa pa rin ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maibabalik ito sa Pilipinas bago pa man magsimula ang confirmation of charges nito sa September 23. Ayon kay Attorney Nicolas Kaufman, lead counsel ng dating Pangulo, naunawaan niya ang sentimiento ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte na hindi nararapat na manatili si FPRRD sa ICC at dapat ay ituloy ang kanyang kaso sa Pilipinas. I certainly hope so. In fact, I can't understand why he's here. He's a Filipino citizen. Yeah. There's a Filipino president in that country who threw a Filipino citizen over here to be tried. Why isn't he in the Philippines? Why isn't he being tried in the Philippines? Yeah. Why is there not a Filipino judge who is trying him? Tama naman po talaga yon. Bakit nga naman sa ICC? Bakit hindi doon litisin sa ating bansa? Meron naman po tayong judicial, meron tayong korte, meron tayong judge. Di ba? Ito pa po, bago po natin komentuhan, sabay po natin to. Walang kahilingan na tinanggihan. Ito ang... Sandali lang po. Ito po. Walang kahilingan na tinanggihan. Ito ang binigyang diin ni Attorney Nicolas Kaufman, lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng mga ulat na nagsasabing tinanggihan ng International Criminal Court o ICC ang umano'y hiling ng kanilang kampo na limitahan ang partisipasyon ng mga biktima ng madugong drug war sa ginagawang investigasyon. Aniya hindi sila nagsumite ng ganitong kahilingan sa ICC, nataliwas din sa mga kumakalat na impormasyon. Well, this whole thing about the judges rejecting my proposal, that never happened. All that happened was that there were two activist victims representatives by the names of Joel Butayan and Cristina Conti who made all sorts of assertions in the press that I had asked to restrict victims' participation in the process by limiting the ID documents that could be used. That never happened. Paliwanag ni Attorney Kaufman na walang request na tinanggihan umano ng ICC. Ayon sa kanya, observations lang ang kanilang ginawa, kung saan naunang sinabi ng kampo ng dating Pangulo na dapat hingan ng national ID at passport ang mga biktima para matiyak ang pagkatao nito at upang hindi mahaluhan ng peke. All I was doing was I was relying on what the Philippines social security system requires for ID to be verified in the Philippines. This is the response that the defense made to the VPRS, which is the internal court unit which is responsible for assessing victims' applications. That's all we did. We made observations. We didn't make a request which was rejected. That's a big lie. Dagdag ng lead counsel na hindi naman din opisyal pang kinikilala bilang kinatawan ng mga biktima, sina Attorney Joel Butuyan at Attorney Cristina Conti. What they don't tell you is that they were not accepted at this present moment in time to be representatives of the victims, rather the OPCV, which is the unit which is dedicated to representing victims at the ICC. So this is not a question of the judges rejecting something that the defense asked for.
Kaugnay ng issue, mayroon nang inilabas ang pre-trial chamber ng International Criminal Court na 20 pahinang kautusan kung saan nagpasya itong tanggapin ang mga dokumentong ipinanukala ng ICC Registry bilang pagkakakilanlan ng mga biktima kabilang ang SSS, GSIS at UMID cards, driver's license, postal ID, NBI at police clearance at kahit sedula at baptismal certificate. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Yan, mga tambay, wala pong tinanggihan, mga tambay. At talagang yung mga pinakakalat po na fake news, mga tambay. Ibang klase po, di ba? Talagang sinupalpal din po ni Attorney Kaufman, ni Nicholas Kaufman, ang grupo po nila Attorney Conti, na sila naman po pala wala pang karapatan at hindi pa nire-recognize ng ICC na sila po ay legal counsel po o talagang may karapatan na po sila dito po sa kanilang mga pinipresenta, mga tambay, na mga biktima. Hindi pa pala sila ina-allowed pa ng ICC, mga katambay. Pero kung magsalita, akala mo, mga katambay, akala mong abogado na sila. Abogado na po sila sa ICC, tagapagtanggol o sinasabing taga-usig. Ito ang mga mag-uusig sa dating Pangulong Duterte na magdidiin sa sinasabi nilang war on drugs, mga tambay. Itong crimes against humanity. Diba? Nakita niyo po, mga tambay, ang ganun po kasi talaga Ganun po kasi talaga ang mga utak, mga tambay. Yung mga utak na talagang kailangan sirain at pabagsain ka. Utak po yata ito ng mga komunista yata, mga kabayan. Ganyan po utak ng mga komunista. Dahil alam naman po natin na talagang ang kalaban po ng dating Pangulong Duterte, isa po yan sa kalaban niya na talagang galit na galit po sa kanya. Ang grupo po yata o grupo ng komunista, lalo-lalo po ang NPA, ang CPP, NDF o itong NPA. Di po ba? Sa pangayan. Kaya nga po marami nagsasabi, kahit si Ka Eric, di ba? Ano sabi ni Ka Eric? Kasamahan ko dati yan. Kasamahan ko dati ang grupo na yan. Yung umuusig ngayon. Yung dakdak ng dakdak sa media. Dakdak ng dakdak sa social media. Puro naman po mali ang kanyang mga ibinibintang at talagang pinangungunahan pa niya ang desisyon ng ICC. Naglabas po ang ICC, di ba? Kaya nga alam po, doon sa mga sinabing dokumento na pagkakakilanlan ng mga biktima daw, hindi po nasama dyan yung sinasabing passport. Yun. Wala po dyan yung passport, wala po din dyan yung death certificate na pagkakakilanlan, di ba? Saka yung police report, di ba? Yan, mga ID po, yung driver's license, di ba? Birth certificate. Pero yun sana nga po, kung nasama man lang sana, mga kababayan, di ba? Yung death certificate niya, tapos yung police, meron man lang sana makuha mga police report man lang sana. Pero, at least napatunayan po ni Attorney Nicholas Kaufman na talagang itong grupo na ito ay talagang hindi magbibigay ng tamang impormasyon. Di ba? Dahil napakagaling pong mag-twist at talagang manira po dito po sa dating Pangulong Duterte, mga tambay. Talagang pinaikita po nila yung ugali po yata nila na pagkakomunista yata itong mga ito. Lalo-lalo po itong grupo ni Attorney Conti. Ano po aasahan natin sa abogado na yan? Di ba? Ayan, mga tambay. At isa pa, binigyan po tayo ng isang napakagandang paliwanag ni Attorney Conti about po sa ginagawa po nila na hindi po karapat-dapat. Yung ginawa po ng pamahalaan natin. Napakaganda po ng sagot ni Attorney Nicholas Kaufman dyan. Bakit dyan mo lilitisin dito sa bansa ng Netherlands, dito sa ICC, The Hague? Samantalang si dating Pangulong Duterte ay dapat nililitis muna yan sa bansa natin, sa ating hukom,
sa ating mga judge dahil meron tayong judicial. Tama eh. Tama. Kasi magaling na abogado ito at ito po ay talagang bihasa, lalo-lalo po sa pagiging sinasabing international law. Di ba? Dahil dito po sa sitwasyon na ito, dahil alam din po ng isang Nicholas Kaufman na itong ICC ay meron po silang Rome of Statute na sinusunod, yung kanilang pangunahing batas. Di ba? Na hindi sila basta-basta pwedeng manghimasok sa isang bansa, lalong-lalo kung wala po silang jurisdiction at pangunahan po nila ang investigasyon ng sinasabi po nitong grupo ni Attorney Conti na War on Drugs, EJK, antimano'y sila ang magiging, sila agad ang mag-iimbestiga at sila agad ang lilitis dito. Hindi po yan, labag po sa kanilang Rome of Statute yan ng ICC. Di po ba? Pero ano po nangyari? Dahil nga po sa sobrang pamumulitika, demolition job sa pamilya Duterte. Di ba? Mismong gobyerno na po natin ang tumulong gumawa ng paraan para po madala, ihatid pa tayo gumastos sa Netherlands, sa ICC, ang dating Pangulong Duterte. Di ba? Na hindi man lang nalitis sa ating judicial, sa ating korte, sa ating hukuman. At wala man lang tumayo na Pilipino judge. Yan ang sinasabi ni Attorney Nicholas Kaufman eh. Dapat ang dating Pangulong Duterte ay makabalik. Kung meron man siyang kaso o dapat litisin, ay litisin muna siya sa Pilipinas. Kaya umaasa po ang ating abogado na si Attorney Nicholas Kaufman na makakauwi ang dating Pangulong Duterte. Kahit dapat nga, sabi nga niya, bago makakauwi siya. Bago hindi pa dumarating ang hearing niya sa September, dapat makabalik muna siya ng bansa. Pauwiin muna siya. Dahil ituwid muna ang tamang proseso. Kasi dapat ang masunod dito, yung tamang proseso ng batas. Di po ba? Hindi po ang masunod dito yung mga namumulitika. Yung ang politika lang po ang habol nila. Pamumulitika. Demolition job dahil sa politika. Batas po kasi pinag-uusapan dito. Di po ba? Batas. Kailangan ang batas ay masunod. Ang proseso ng batas ay masunod. Hindi po proseso ng CPP, NPA, pang masunod dito. At hindi rin po ang proseso ng isang Pangulong Marcos Jr. ang batas ng proseso ng Pangulong Marcos Jr. ang masunod. Di po ba? Kasi mismong ICC ay lumalabag sila sa proseso na pagsunod sa kanilang pangunahing prinsipyo na kanilang batas, ang Rome of Statute. Di po ba? Kaya magaling po ang mga pahayag dito ni Attorney Kaufman. Patama ito eh. Patama ito. Talagang binira mo rito ang pamahalaan ng Pangulong Marcos. Binira mo. Binigyan mo na isang uppercut. Binigyan mo na isang matinding suntok ang pamahalaan natin. Dahil nga po, pinamumukha mo sa pamahalaan natin na mga gago. Mga gago kayo, di umano. Di ba? Dahil may batas dyan sa bansa nyo. Bakit hindi nyo muna dyan nilitis ang dating Pangulong Duterte? Hindi ba kayo mga gago at mga bobo at mga tanga, di umano? Ginagawa nyong tanga at bobo at gago ang inyong mga huwes, ang inyong mga judge. Bakit hindi nyo muna dyan nilitis ang dating Pangulong Duterte? Bakit direkta nyong dinala sa ICC at kayo pa naghatid? Bakit? Wala ba kayong tiwala sa judge nyo? Ganyan ang lumalabas yan eh. Yan ang logic niyan. Di ba? Hinatid mo na kusa. Hindi mo man lang, kung meron mang sinasabi na kaso yan, wala pa nga kaso sa Pilipinas yan eh. At yung sinasabi ng ICC na merong kaso na nagsampa sa kanila, lalabag pa rin sila
sa kanilang pangunahing batas. Dahil yung Pangulo ng bansa, katulad ng Pangulong Duterte, wala pa siyang kaso na hinihiring sa bansa natin. Tapos nagkaroon siya ng kaso sa international, ni hindi mala siya kinakasuhan nitong grupo ni Atty. Conti na naglalabas po ng maraming maling impormasyon sa atin. Sinasabing na-reject, na-deny ang kahilingan ng kampo ni dating Pangulong Duterte. Sa katotohanan naman pala, walang nadi-deny. Lahat naman pala ay pumapabor doon sa sinasabi na kailangan mapagkilanlan ng tama ang pinipresenta po nitong grupo ni Atty. Conti na hindi masingitan ng mali, hindi tama mapagkunwari ng mga testigo, masingitan ng mga testigong masasama. Kaya nga po, yung proseso ng ICC, may proseso rin sila. Kailangan din nilang kumuha ng mga pagkakakilanlan na tama, na hindi peke at hindi sila masisingitan ng mali. Hindi tamang testigo, gawa-gawang testigo. Di ba? Kaya nga po dito, doon pa lang makikita mo na talaga na napakarami talaga na paglabag na ginawa ang ating bansa at pati po ang ICC, hindi rin po nila sinunod at tinanggap po nila ang dating Pangulong Duterte sa kanila. Samantalang may proseso ang batas. Pati sila may proseso sila. Hindi sila basta-basta pwedeng manghimasok, lalo kung wala pa silang jurisdiction sa bansa. Di ba? Kaya karapat-dapat po talaga ibalik, ayon po kay Atty. Nicolas Kaufman, karapat-dapat talaga ibalik sa Pilipinas. At talagang dapat dyan magsimula ang sinasabi nilang hearing o kaso. Kung yung sinasampa nila sa ICC, isampa muna nila sa bansa natin. Yung sinasabi nilang 43 crimes, yung 43 count of crimes ang sinasabi nila, sinampa nila. 43, hindi pa naging 45. Kung hindi nagkakamali si Kamanong. 43 counts ang kaso niya, ang sinampa. 43. Hindi ba kayang litisin sa korte natin yan? Kaya yun yung napakagandang paliwanag ni Atty. Kaufman. Ibalik sa Pilipinas ang dating Pangulong Duterte. At dyan isampa yan. Isampa muna. I-file dyan sa korte natin yung sinasabi na nila Atty. Conti at sa itong grupo nila Antonio Trillanes at ni Laila de Lima at ni Antonio Trillanes. Yung grupo nila. Yung sinasabi na napakarami na more than 32,000 ang chinugi at ginurgor sa war on drugs. Pero isinampang kaso ay 43 count. Di po ba? Kaya magtataka ka Napakarami palang pinatay nung sinasabing chinugi nung war on drugs. Bakit hindi mo isinampa sa korte ng Pilipinas? Wala kang sinampa riyan. Nagsampa ka sa ICC? Ang ICC hindi naman basta-basta pwede panghimasukan ka dahil meron sila sinusunod yung kanilang Rome of Statutes. Meron po sila pangunahing batas diyan. May pangunahing silang prinsipyo na hindi sila pwede pumasok basta-basta sa isang bansa. Lalo kung gumagana ang judicial nito. Di po ba? Kaya malaki po kung talagang susundin ng ICC ang tamang proseso ng batas nila. Makakauwi po talaga ora mismo. Sa lalong madaling panahon ay makakauwi. Makakauwi talaga kung ang batas, proseso ng batas ang masusunod. Mga kababayan. Yung tama, yung proseso ng batas, ayon po yan sa napakinggan po natin kay Atty. Nicolas Kaufman. Kung proseso ng batas ang pag-uusapan, dapat litisin siya sa Pilipinas. Pilipinong judge, Pilipinong huwes. Siya muna dapat ang lumitis at dun isampa ang kaso. Kaya nga po makikita mo, puro talagang
pamumulitika, demolition job eh. Di po ba? Dahil pati mga impormasyon na nilalabas ni ang grupo ni Attorney County ay puro po kasinungalingan. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman. Kasinungalingan, fake news. Dahil nga pinalalabas nila na puro itong kampo ni dating Pangulong Duterte ang talagang humihiling at tinanggihan, ni-reject. Biruin niyo po 'yon. Wala naman po nire-reject ang ICC. At 'yon ay rules. Rules ng ICC 'yon. Wala. Pero pagdating dito, akala mo lahat na lang po ng ipapahiwatig at sinasabing yung kahilingan daw ay nire-reject. Nakita niyo po yung kasinungalingan yun. Mapaggawa ka ng kwento. Gumagawa ka ng sarili mong kwento para lang masiraan mo ng husto. Talaga sinisiraan mo ng husto ang dating Pangulong Duterte. Ibang klase ka. Talagang may pagkautak ka yata. May pagkakomunista ka yata. Ibang klase ka. Dapat diyan ka na sa ICC. Huwag ka nang bumalik sa Pilipinas. Di po ba? Dahil ikaw abogado kayo, meron tayong korte, meron tayong judicial, umiira lang ating batas, pero hindi nyo sinasampa sa Pilipinas yung kaso na yan, at diyan kayo nagsasampa sa ICC, huwag na kayo umuwi ng Pilipinas, diyan na lang kayo magtrabaho. Hindi kailangan ng Pilipino ang mga katulad nyong abogado na walang tiwala sa ating judicial. Wala kayong tiwala sa ating korte. Naturingan pa naman kayong mga abogado, nag-aral sa bansang Pilipinas, pero wala kayong tiwala sa ating judicial. Diyan kayo nag-aral sa Pilipinas, diyan kayo gumraduate, diyan kayo nabigyan ng titulo ng pagiging abogado nyo. Pero, nung maging abogado kayo ng ating bansa, wala kayong tiwala sa sistema ng ating bansa, lalo sa ating judicial. Ibang klase kayo. Mas bilib kayo sa banyaga. Diyan kayo nagsasampa ng kaso. Wala malaki sinampa, kahit isa. Kaya po, dapat itong mga abogado na ito, huwag nang pauwiin ng Pilipinas. Dahil wala naman silang tiwala sa batas natin. Di po ba? Walang tiwala ito. Mas tiwala sila sa batas at hustisya ng ibang bansa. Hindi po sila nakarapat-dapat sa ating bansa. Itong katulad po nito ni Attorney Conti at yung kanyang mga kasamahan na yan. Di po ba? Hindi po sila nararapat dahil bilib na bilib po sila sa banyaga. Dapat po talaga manirahan na sila dyan. Mag-for good na kayo dyan sa Netherlands. Huwag nang pabalikin ng Pilipinas yan, si Attorney Conti. Diyan na siya tumira. At diyan naman siya bilib na bilib sa ICC. Wala naman siyang bilib sa ating hustisya. Di po ba? Kung si Kamanong lang po ang presidente, hindi ko na pababalikin ng Pilipinas yan. Kung ako po, komento ko po, mga kababayan, komento ko, kung ako ang presidente, tapos merong ganyan abogado na wala kang tiwala sa ating hustisya, wala kang tiwala sa ating judicial, tapos sa Pilipinas ka nag-aral para maging abogado, pagka ganyan, diyan ka na sa bansa na kung saan ka bilib. Di ba? Unang-una, walang jurisdiction sa atin yan. Bilib na bilib ka dyan, wala nga jurisdiction sa atin yan. Di ba? At pangalawa, yung kinabiliban mo, meron din sinusunod na batas yan, rules. Yung kanilang Rome of Statute. Di ba? Tapos bilib ka, napakarami nga hindi sinunod na proseso ng batas. Hangang-hanga ka riyan at bilib ka. Bakit? Dahil po, may money involved po ba? Malaki po ba ang binayad ng gobyerno natin sa kanila? Di kaya lahat ng proseso ng batas ay hindi nasunod? Ang proseso at hindi rin nasunod
na dapat ay nililitis muna sa ating bansa kung meron man sinasabing napakarami ginurgor nung war on drugs? Bakit hindi sinunod? Bakit? Dahil sa demolition job, pamumulitika, at napakaraming pera nilang binigay di umano sa ICC. Ang tanong, gaano kaya karami? Gaano kaya karaming pera ni Juan de la Cruz? Gaano kaya karaming pera ng Filipino taxpayer ang naibigay sa ICC? Gaano kaya karami kalimpak na pera ng taong bayan ang ibinigay sa ICC para po lahat ay labagin nila dahil sa pera? Di kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Di po ba? Nilabag mo na lahat ang proseso. Bakit? Dahil sa pera kaya? Nasilaw din ang ICC sa napakalaking pera kaya? Nagtatanong lang po. Kaya po, sa ganito pong nakikita po natin, lumalabas na po talaga yata ang katotohanan. Sumisingaw na hindi po gagawin din ng ICC yan. Di umano, kung wala po talaga yatang malaking perang involved. Dahil mismo pati ang kanilang proseso, ang sinusunod po nilang prinsipyo ng kanilang pangunahing batas ay hindi rin po nila sinunod. At tinanggap po nila yan. Kung talagang sila'y sumusunod sa kanilang mismong Rome of Statute, yung hinatid po yan, ibabalik po nila yan. Dahil unang-una sasabihin nila, teka, hindi pa namin dapat litisin dito yan. Kailangan manguna muna ang bansa nyo dahil meron kayong judicial. Nagpapanksyon ang inyong batas. Na meron kayong napakarami nyo na mga huwes at judge sa inyong bansa. Hindi namin matatanggap yan, si dating Pangulong Duterte. Yun po ang tama eh. Ibabalik nyo yan. Ibalik nyo sa Pilipinas yan. Diyan nyo muna litisin yan. Pag hindi nyo kaya ng litisin yan, saka pa lang kami papasok. Ang nakita natin, ni hindi pa nag-uumpisa ang litis at wala pang sinasampang kaso ang grupo nila Conti. Pero nasa ICC na. Kaya mga kabayan, diyan ka talaga magtatake. How much? How much? Kaya tama rin yung sinabi ni President Donald Trump eh. Kaya nga binigyan po sila ng sanction eh. Di ba? At hindi po sumapi. Kaya nga hindi na po sumapi eh. Nag-withdraw na rin po ang Amerika dyan eh. Matagal na po nag-withdraw ang Amerika dyan sa ICC. Dahil nakikita po ng Amerika na ang ICC ay nagagamit daw po sa politika. Sa politika daw po nagagamit. Bakit? Totoo naman eh. Dahil lang po, ang kanila lang pong kinakaya-kaya yung maliliit na bansa. Pero yung mga malalaking bansa na napakaraming tinutsugi ay wala po silang say. Nakita nyo po? Nahuli ba nila at pinarusahan man lang nila? Yung sinasabi nilang napakaraming ginurgor, itong war ng Ukraine at Russia, sige nga. Hindi nila kaya. Di po ba? Meron lang po silang kinakaya. Di po ba? Lalo-lalo yung maliliit lang. Kaya napupolitika pa. Tapos, nasasawsawan pa raw yata ng pera. Nasusuhulan pa raw yata. Dahil mismong Amerika, maluluko ba nila ang Amerika? Nakikita ng Amerika yan, yung galawan ng ICC yata. Nasasama at sumasawsaw sa politika at may involved pa yatang pera. Di kaya? Mga kabayan, ayan po. Isama po natin sa dasal na ito pong napakagandang, napakaganda pong pahayag. Lalong-lalo po pagka batas na po ang pinag-usapan, proseso ng batas, ay napakaganda po ng pahayag ni Attorney Kaufman Marambay na talagang dapat sa lalong madali, sa lalong mabilis, malayo pa ang September ay kailangan makauwi muna sa ating bansa ang dating Pangulong Duterte. Sana po, katigan po yan ng ICC dahil kung talaga sila'y sumusunod sa kanilang Rome of Statute, ay dapat po nila katigan yan. Pero, kung meron po kasing pera o money involved na napakalaki, baka po hindi nila sundin yan di umano. Baka hindi nila susundin mismo yung kanilang Rome of Statute dahil sa pera
di umano mga tambay. Yan po. At syempre po, ang masasabi po natin sa grupo po ni Attorney Conti ay napakalaki po ninyong mga sinungaling, di umano. Napakalalaki po ninyong fake news, mga tambay. Napakalalaki nyo, mga tambay. Ubod kayo ng sinungaling, di umano. At ubod kayo ng fake news, di umano, mga tambay. Muli po, maraming salamat po, mga tambay. At syempre po, magpapasalamat po muna inyong lingkod sa mga biyaya po na pinagkakaloob po sa inyong lingkod. Shoutout po. Thank you po kila Eric Hershio ng Canada, pagalingin nawa. Kingston 123 ng Hong Kong, Jake Yahut ng 4531 Maisug, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman and Ate Isa ng Cagayan Valley, si Jem Aris ng United Arab Emirates, at si Geobelin Watanabe ng Japan. Thank you po. Maraming salamat. Ingatan nawa po. At yung iba po, sa next vlog po natin, shoutout po tayo, mga kababayan. At shoutout na rin po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng ating bansa. Ingat po. At shoutout na rin po sa ating mga kababayan sa buong mundo na may Pilipino, may OFW. Ingat po. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo, mga bagong bayani. At syempre po, maraming salamat po sa nakagusto po na inyo pong tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. Thank you po. At ganun din po, maraming salamat po sa mga nagsusubscribe, comment, like, and share. Maraming salamat po, mga kabayan. At syempre po, bago po tayo magtapos, huwag po natin kalimutan, mga tambay, na isama po natin sa dasal at panalangin. Katulad po nito, na sana po magkatotoo na po na makonsensya na po ang ICC sa ginawa po nila na pamumulitika, kasama po yata sila ron sa dating Pangulong Duterte. At hiling po natin na makabalik pa po at syempre po mabigyan po ng mahabang buhay, kalakasan, mga kababayan, at pag-iingat sa ang dating Pangulong Duterte sa ating bansa, makabalik sa lalong madali. Maraming salamat po, mga kababayan. Sa muli po, paalam, ingat po tayo. Bye-bye.